magandang umaga po sa akin. Welcome po sa first episode ng Tuesdays with RightMed. Ako po si Cassie Casañares mula sa Fraud Management Group ng RightMed. At kasama po natin ngayon si Nancy Formal, isang pediatrician at isang infectious disease specialist. Upang magbigay kaalaman tungkol sa COVID-19, bigyan na rin ng ilang payo para mapanatiling ligtas sa ating pamilya. Para po mas makita natin maliwanag at malinaw ang mga screen, maaari lamang pong ilagay sa full screen ang ating mga devices. Good morning, Doktora. Good morning, Cassie. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakatune in ngayon sa Facebook page ng RightMed. So, maraming salamat sa RightMed sa pagkakataong ito para makasama natin ang mga, sana madami yung nakatune in ngayon, no? Kasi this will be the first episode ng Tuesdays with RightMed. At we decided to talk about COVID kasi po, alam namin na marami po kayong mga katanungan pa rin. So for the first session ng Tuesdays with RightMed, ang title po natin ngayon ay mga simpleng kaalaman para sa normal na pagpapatuloy ng buhay. So alam po natin, no, na marami po ngayon na mga Filipino families na marami pong mga pinagdadaan ng mga challenges, no, dahil dito sa pandemic na to na dineclare ng WHO noong March 11 of this year. So, alam ko po, no, ako bilang nanay din, no, na ang hangad natin ay paano ba natin mapapanatiling ligtas ang ating pamilya laban sa pandemya na ito, no? So, alam naman natin na health is wealth. So, kaya po, tignan po natin yung next na slide, please, no, na nakikita natin na ang daming katanungan despite the so many informations na nababasa natin, no, naririnig natin, no, sa lahat, no, sa TV, sa radyo, sa internet, ang dami pong mga information. Minsan nga po hindi na natin alam alin ba dito yung totoo, alin ba dito yung hindi, no? And in fact, no, isang challenge talaga ngayon sa pandemyang ito ay yung pagiging magulang, no? Paano natin mapapanatiling ligtas ang ating asawa, ating mga anak, ang ating mga magulang. So, sa umagang ito, meron po tayong 4 na objectives, no, na gusto natin ma-discuss, no, kung ano ba ang chain of infection na tinatawag at ang COVID. So, alam niyo na kung anong ibig sabihin ng COVID, no? Yung coronavirus infectious disease. Ito po yung sakit na dulot ng SARS-CoV-2. Yung SARS-CoV-2 naman po, yun yung tawag sa virus na nagdudulot ng COVID. Ito po yung serious acute respiratory syndrome, coronavirus 2, yan po yung tawag sa virus na nagdudulot ng COVID. So pag-aaralan po natin ano ba yung chain of infection. Tapos tignan po natin ano po yung simptomas ng COVID at gusto ko na rin pong i-share sa inyo dahil ngayon po ay panahon din ng influenza, no? Tignan natin ano ba yung mga simptomas ng COVID at ano simptomas ng influenza and even common colds, no? Itatouch ko na rin po konti naman natin na ang dengue, no? All year round, meron tayong dengue, pero pag ngayong rainy season, mas dumadami. So, napapag-usapan natin yung chain infection, ano po yung mga symptoms. So, paano naman natin maproproteksyonan o maiiwasan ang COVID? So, we have to understand ano po yung mga iba't ibang infection prevention and control measures. At ano nga po ba yung tinatawag na new normal? So, meron po bang new normal? Ano po ba yan? Okay? So, sige po, punta tayo dun sa unang objective natin, yung tinatawag na chain of infection. So, sa isa po kasing infectious disease, palaging may 3 bida dyan. Yung number 1, yung pathogen, or ito yung mikrobyo, virus, bacteria o parasite na nagdudulot ng sakit. Yung tinatawag naman po na environment, kasi ito pong mga pathogens na to, nandyan din po sila sa paligid natin. No? Ano po yung environment na yon? At yung pangatlong bidang-bida sa isang chain of infection, yung tinatawag na susceptible host. So, lahat tayo, no? So maaari din maliban sa tao, ang hayop din, no? Pwede silang maging susceptible host. But particularly in our discussion this morning, we will talk about
COVID, no? So ang agent nito, ang virus ay tinatawag na SARS-CoV. So kung makikita nyo po yung triangle, no? Makikita nyo yung triangle, nasa taas yung agent, yan yung SARS-CoV-2, at sa dalawang baba ng triangle ay ang susceptible host, tayo yon, at ang environment. So may mga paraan po para maiwasan ang isang sakit, no? Tungkol sa, let's say, paano ba natin mapapanatiling ligtas tayo sa SARS-CoV-2? So maaari pong yung regular na paghuhugas ng kamay, paglilinis ng kapaligiran, okay? So sa environment po, kasama din po yon kasi sinabi natin, nandyan yung pathogen, so paglilinis ng environment. So ano po ba yung mga environment na pwedeng nandyan ang SARS-CoV-2 na yan, ano? So mamaya tignan po rin natin yan. Po, importante, malinis yan. At yung tayo naman, tayo bilang susceptible host. So ang mga tao, iba-iba din yung degree ng pagiging susceptible host mo, no? So alam natin yung sobrang bata, no, yung mga infants, newborns, at yung mga matatanda, 60 years old and above, no, sila po yung mas susceptible dito sa SARS-CoV-2. So maliban dun sa mga matatanda at mga bata, pwede din po yung mga middle age, less than 60 and 1 year and above, pwede din po silang mas susceptible sa SARS-CoV-2 kung meron silang tinatawag na medical conditions or pre-existing conditions. Ano-ano po yan? Katulad ng hypertension, diabetes, kung may cancer, kung meron pong chronic asthma condition, yung chronic pulmonary diseases katulad ng asthma. So, mas susceptible po yung mga taong merong ganitong medical condition. So, before I leave this slide, so sana po matandaan natin sa isang infection, at alam nyo napakarami pong infection, no? May pathogen, may environment, kung nasaan nandun yung pathogen, kung nasaan ang susceptible host. So yung mga ipaliliwanag ko po mamaya, iikot po yan sa chain of infection. So yung talagang main, no, key message na gusto ko pong iparating sa inyo ay matutunan natin bakit ba kailangan tayong mag-face mask? Bakit social distancing? Bakit mo kailangan maghugas ng kamay? Kasi iikot po yan sa chain of infection. Okay po? So, puntahan naman natin yung SARS-CoV-2 transmission. Next slide, please. So, yung transmission po ng kahit anong sakit, no? May pathogen, di po ba? So, paano pupunta yan sa environment? Paano pupunta sa isang susceptible host? So, kalimitan, pag tinawag na respiratory virus, ang transmission yan, pwedeng contact, by direct contact, or indirect contact. So, direct contact, no? Kasi pwedeng masyado tayong malapitan, umubo ako, no? Or nag-sneeze ako at meron pala akong sakit, pwedeng mailipat ko sa iyo yan, no? Sa kasunod kong tao or kapamilya ko. Yung mga indirect contact naman po, pag isang taong may sakit, nag-sneeze, nag-umubo, at hindi tama, no? Hindi natutunan yung cough etiquette, no? At umubo lang, ginamit ang kamay, hindi nagugas ng kamay. Syempre, kailangan po tayong pumunta sa bahay, so we will open our doors. Bubuksan mong ilaw, hahawakan mo yung cellphone mo, hawakan mo yung table mo. So, maaring nandyan po ang SARS-CoV-2. At pag may next person na humawak at, you know, nagpunas ng ilong, ng bibig, pwedeng sa mata, so pwede pong ma-transfer yan, no, sa susunod na tao. So, ito pong SARS-CoV-2 na to, yung close contact na tinatawag, no, yung distance between people ng 1 meter. 1 meter or less, tinatawag po yan na close contact. So, mas mahabang distansya, mas less po yung risk na mahawa kayo, just in case umubo at nagsalita, no, kasi even talking can transmit the virus, no. Especially kung talagang mataas yung viral load ng taong may sakit. So, dito po papasok yung social distancing na tinatawag. Kasi pag masyado kang malapit, close contact yon. So, ano pa po ba yung definition ng close contact? Maliban dun sa distansya na less than 1 meter. Kung kayo po ay magkasama, nag-uusap, no, ng mas matagal sa 15 minutes, okay?
at malapitan po kayo ng less than 1 meter, you are considered a close contact of a sick person. Kaya nga po, no, may tinatawag din tayong surveillance. Pag merong isang na-identify na tao na positive, magko-contact tracing po yan. No? So yung contact tracing, hinahanap nila yung nagkaroon ng close contact sa may sakit. So titignan kung ano yung distance at ano yung time na nag-spend ng isang taong may sakit at yung iba niyang mga nakakontakt. So ganun po yung paraan ng pag-transmit ng SARS-CoV-2. Okay po? Sana po naliwanagan kayo, naintindihan nyo bakit ba kailangan mag-social distancing or physical distancing. Kasi po, diyan natatransmit ang isang virus katulad ng SARS-CoV-2. Next slide, please. So, sinabi natin kanina no, na environment sa isang chain of infection. So, kanina pinakita yung triangle na to. So, meron po kasing mga pag-aaral na ginawa na ang coronavirus no, can stay in surfaces. Halimbawa, sa isang plastic na let's say sa upuan no, na plastic at nagkataon may isang taong may sakit na nakaupo yan, ginamit yan, tapos umubusipon, hindi nagugas ng kamay, hindi nalinis ang upuan. So posible po na in 5 days, pwede pong nandyan ang virus. No? So sa mga papel, no, pwede pong magstay din ng 4 to 5 days. Sa glass, no, 4 days. So tignan nyo po itong slide na to, na maaari din po, no, nasa aluminum, pwede po magstay 2 to 4 hours ang SARS-CoV-2. So, ano po yung importansya nitong slide na to? Hindi po kayo para takutin, hindi po tayo para mapraning na pag nag-grocery tayo ay huhugasan natin lahat, no? Pati yung karton ng gatas ay huhugasan natin lahat. Hindi po yon para takutin kayo. This information is very important for us to know the value of hand washing. Kasi po humawak tayo sa papel. Halimbawa, may delivery. So yung ibang ginagawa, hindi mo na pinapasok yung kung ano mang delivery. Hindi naman po kailangan yun. Ang importante po ay maghuhugas ng kamay ng mas madalas. No? Lalong-lalo na kung alam nyo na may sakit sa pamilya. Yan po yung value ng malaman natin na these viruses can really exist in the environment and can even lodge no in our homes, na sa doorknob, sa inyong mga table. So I hope with this slide no you will know the importance of hand washing, yung tamang paraan ng paghuhugas na ng kamay. Okay? So next slide please. Ngayon naman po, tignan natin kung ano po yung mga simptomas ng COVID-19. So nakikita niyo po sa slide ninyo no, yung mga typical symptoms ng COVID. So number 1 there is fever, no? So halos 97% ng mga taong nagka-SARS-CoV-2 na may virus na to ay may lagnat, may dry cough. Sobrang parang pagod na pagod sila, no, yung fatigue, tapos yung productive cough, inuubo po sila, masakit yung katawan, may headache, yung iba may chill. So nakikita niyo po yan sa inyong slide, sa left side. Yun po naman sa right side, nakita niyo po yung may table doon na symptoms ng COVID, may symptoms ng common colds. Kasi po yung common colds, coronavirus din po ang virus na nagkukos niyan. So kapamilya po siya ng SARS-CoV-2. At dun sa huli naman po ay makikita nyo yung flu. So ngayon, flu season po, no? Tignan nyo, halos magkakamukha, magkakapareho yung mga simptomas nila kasi respiratory virus to, no? So ngayon, paano natin madi-differentiate, no, yung one from the other? Important po dito yung epidemiologic investigation. Let's say, ako po may simptomas ng lagnat, ubo, sipon. Tapos yung isang halimbawa, kaibigan ko na taga Quezon City, pareho kaming merong same symptoms. So, sino yung iisipin natin na baka may SARS-CoV-2? Yun po yung isang tao na taga Quezon City kasi madami pong mga kaso doon, no? Kaya importante po yung epidemiologic risk. Importante din pong malaman, ako po nasa bahay lang, bihirang-bihirang lumabas, pero yung kaibigan ko na taga Quezon City, kailangan niyang lumabas ng bahay, kailangan niyang mag-grocery, kailangan niyang pumunta sa palengke. So between the two of us, maaring siya yung may posibleng contact
sa isang taong may SARS-CoV-2 kasi nakatira siya sa isang lugar na maraming kaso at madalas siyang lumalabas. So yun po yung importansya ng pagkaalaman tungkol sa epidemiologic risk maliban po sa mga simptomas. Pero ano po yung importante, no? Knowing that these symptoms are very similar, ang importante po ay malaman natin kung anong gagawin. So, next slide please. So, gusto ko pong ipakita sa inyo na sinasabi ko po na ito yung mga simptomas ng SARS-CoV-2 or ng COVID, no? Pero pakita ko po sa inyo yung data, pero this was as of June 21, no, na at the time 29,000, almost 30,000 yung number of cases in the Philippines, no. But if you look at the data, no, mga around 500 to 600 are diagnosed na confirmed COVID, pero sila po ay asymptomatic. So, hindi ko pa kayo tinatakot, no, sa data na ito, no. So, in fact, no, kung naririnig nyo yung head ng CDC, sinasabi niya na maybe in US, there are around 45% or 50% who are asymptomatics, no. So, ang gusto ko lang pong i-highlight dito, posible po na meron po talagang mga asymptomatics, no, na pwede rin silang makahawa. Kaya no, I will go back again to the importance of infection prevention and control measures. Okay po? So, tignan na po natin. Next slide, please. So, kung ikaw ay may sakit, ito po, may sakit muna, no? So, kung ikaw ay may sakit, ano bang dapat mong gawin? So, sabi ko nga, ngayon, panahon din po ng flu season, nakamuka din siya ng signs ng SARS-CoV-2. Kung kayo po ay may sakit, no, please stay at home. Okay? Stay at home and self-isolate. So ano po yung difference ng self-isolate versus home quarantine? Kung kayo po ay may sakit na, kailangan bumukod na po kayo sa ibang kasama sa bahay. So kung meron pong sariling kwarto sana, no, magstay na po kayo doon, dadalan po kayo ng pagkain, no? Kung may sariling banyo, mas maganda. Pero kung hindi naman po ganun ang sitwasyon natin sa bahay, the best that we can do, paano mag-self-isolate, siguro po maglagay lang ng kurtina, no? At kung pwede, naka-face mask po yung taong may sakit. Dadalan din siya ng pagkain, no? Wag na pong makahalubilo sa ibang mga kapamilya. Much more, wag na pong lalabas ng bahay. Ang problema po kasi marami pong mild lang. Kung nakita niyo po kanina yung data ng DOH, halos 97% ng mga confirmed cases have actually mild symptoms. So, pag mild, parang okay, I can go out, di po ba? Wag po, stay at home if you are sick, kahit mild po ang simptomas nyo. So ano naman po yung tinatawag ng home quarantine? So yung home quarantine po, pag nag-contact tracing, no, at nalaman na ikaw ay may close contact sa isang confirmed na pasyente, mag-home quarantine ka na, stay at home, no? Bantayan mo ang sarili mo kung magde-develop ka ng symptoms. So ngayon, kung ikaw ay may simptomas na, i-monitor mo yung sarili mo. Kung tingin mo parang mas nagiging malala ang sakit mo, paano mo malalamang malala ang sakit? Nagkakaroon ka na ng difficulty of breathing, sobrang mataas ang lagnat, hindi na kumakain, tawag po muna kayo sa telemedicine, no? So ang Department of Health po natin, may mga hotline sila, or kung meron po kayong mga sarili nyong doktor, tawag muna po kayo. Sa ganon, mabigyan kayo ng tamang impormasyon kung saan kayo pwedeng pumunta at kung kinakailangan po kayong mag-swab. Okay? So again, sana po naintindihan nyo anong ibig sabihin ng self-isolation at saka po ng home quarantine at kung kailan po kailangan, no? Kailangan magpakonsulta. So ang mga danger signs na tinatawag, no? Yung mga tinatawag kung kayo po ay nahihirapang huminga, no, pwedeng mabilis ang paghinga o kaya parang may nakadagan sa dibdib. So tawag po kayo kagad. O kung hindi kayo makatawag, go to the nearest emergency room. So lahat naman po ngayon ng hospital, meron silang mga designated area para ma-assess po kayo para malaman kung COVID o hindi. Okay po? So, tapos na po tayo doon sa chain of infection. Tapos na po tayo doon sa mga simptomas. So ngayon, gusto ko pong i-discuss sa inyo yung infection prevention and control at sasabayin po natin ano ba yung tinatawag na new normal. Yung tinatawag po na new normal, yung meron na tayong mga nakaugalian dati
na dapat binabago na natin. But because we have this pandemic, no, yung mga kaugalian na ito na resulta ng COVID ay dapat na nating ipagpatuloy. Whether matapos na tong pandemic na ito o hindi, gagawin pa rin natin siya. Ito ay magiging parte na ng ating buhay, no? Ano po ba yan? Yung pagsusuot ng face mask. Ito na po ang new normal ngayon. Kasi hindi po natin alam, no? Kung hanggang kailan nga ba itatagal ditong pandemic na ito. So pagsusuot ng face mask. So yung kinag-ugalian natin dati na wala, kakain, galing sa banyo, hindi maghuhugas ng kamay, no? Maraming rason. So ngayon po, kailangan po nating isapuso, isaisip at gawin yung paghuhugas ng kamay. At isa pa po nakasama sa new normal natin ngayon ay yung maging conscious tayo sa paligid natin, no? Mas maging aware tayo na baka yung katabi natin ay meron na palang sakit, hindi naman po pandidirihan. We just have to be ready, no? Kung ano po yung mga nasa paligid natin. Okay? So ang new normal, mga kaugalian, nakuha natin dahil sa pandemic na to at gusto nating ituloy, no? Kahit tapos na itong pandemic na ito. So again, makikita po natin sa susunod na slide. Next slide, please. Okay, next po. Okay, next. Yan po yung diniscuss natin ng mga new normal. So makikita po natin sa slide na ito, no, na ang new normal para sa atin, nasabi natin kanina, yung paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, at yung pagso-social distancing. Now, when it comes to hand washing, so kailan po kailangan? So, pag kayo po, kahit po may face mask, no, but much more kung hindi naka-face mask, after sneezing or coughing, hugas po ng kamay. Or kung meron po kayong dalang bagong normal din po, tingin ko, no, yung pagdadala palagi ng alcohol-based hand rub para anytime, no, ready po tayo. So when to wash our hands? After coughing or sneezing, no, kailangan. After caring for the sick, so maghugas po ng kamay. Before, during, and after you prepare food, sa mga nanay, sa mga tatay na naghahanda ng pagkain, no? Kailangan pong maghuhugas ng kamay before eating, after toilet use. Yan po. Kailangan po natin yang maging habit na po yung paghuhugas ng kamay, no? And when your hands are obviously dirty, wash your hands. So, kung obviously dirty po, mas maganda po talaga water, soap ng paghugas ng kamay, at yung pong mahilig maghawak ng mga pets, no? After touching your pets, you have to wash your hands. So, yung pong huli, kung nakikita nyo po, no? Gusto ko lang pong i-emphasize again, bakit po kailangan mag-social distancing, bakit kailangan magsuot ng face mask, at kung bakit po magkaroon ng eye protection. So, ito pong tatlong to inaral, no, at na-publish po ito sa Lancet, na makikita nyo, meron pong decrease in the risk of transmission, no? Like for example, from 12.8% to 5%. If you will only do social distancing, malaking bagay na po iyan, no? Pag magsusuot po kayo ng face mask, malaking tulong po yan para mabawasan yung risk of transmission. At yun din pong pagsusuot ng eye protection. So lahat po yan, ginagawa natin, hindi lang po dahil gusto nating gawin, kundi yan po silang lahat ay makakatulong para mabawasan po yung risk of infection against SARS-CoV-2. Okay? So next slide please. So maliban po sa infection prevention and control measure na nabanggit ko na, ano pa po ang tinatawag na new normal, no? So tingin ko po ang naidulot nitong pandemic na to, at sana po lahat kayo na nanonood ngayon, ang isang magandang naidulot ng pandemic na to, lahat tayo ngayon ay naging health conscious, no? Dati yung health conscious, mga social lang, no? Gusto nila organic foods, they want to be vegetarians, they want to join yung mga gym clubs. Hindi po. Sa ngayon, lahat tayo nakita natin, lahat ay pwedeng maapektuhan ng isang pandemya, no? So, ngayon ang goal natin ay manatiling malusog ang ating pamilya sa pamamagitan ng, number 1, get enough sleep. So maganda din po yung naidulot ng pandemya na to, no? Maaga umuuwi ang mga nagtatrabaho sa bahay, no? By 5 o'clock, nagsasara na yung mga mall so they can go home early, they have time to relax and, you know, sleep early so they can have
enough sleep. So yung katawan po natin, nangangailangan po yan ng pahinga. So habang nagpapahinga tayo, no, nababawasan din yung risk na magkaroon tayo ng sakit. Eating healthy, sabi ko, hindi lang po yan sa mga sosyal, no? So lahat tayo dapat kumain ng masustansya. Hindi po kailangang mahal, hindi rin naman din po kailangan talagang super organic po ng organic, magtanim lang tayo sa bahay natin, sa paso, no? So, kailangan may prutas at gulay every time we eat. Now, nutritional support, kung hindi po talaga kaya na masuportahan, halimbawa, nagkataon na talagang walang mahalang prutas, mahalang gulay, no? Meron po tayo mga nutritional supplement, no, na pwedeng gamitin. Pero ito pong vitamin C, yung zinc, no, vitamin A, vitamin E, hindi po yan pangontra pag ikaw ay, let's say, may sakit na, no? So, kailangan natin yung inumin, no? I-take yung mga nutritional supplement, vitamins and minerals para mapanatili tayong malakas. Sana po hindi lang yan ningas-kugon ngayon na may pandemic. Panatilihin po natin na meron tayong enough na pagkain ng tamang gulay at prutas at meron tayong nutritional support. Kasi may studies po, even in rich countries, no, na may enough food na sila, meron pa rin pong mga tao na kulang sa mga certain micronutrient, katulad ng vitamin C and zinc, no? So, exercise and sunlight, I'm sure you know the importance, no, ng pag-exercise. Guilty po ako dyan, hindi po nakakapag-exercise. Pero sunlight po, no, as much as you can, labas po kayo ng bahay, pero still follow social distancing, no po. So again, healthy family, hindi po kailangan na mahal ang kinakain, hindi po kailangan magpunta sa gym. So mga nanay, mga tatay, siguro bagong kaisipan. Paradigm shift po tayo ngayon dahil sa pandemic na ito. Kailangan malusog ang ating pangangatawan. Okay? So, next slide please, no? So, makikita natin ngayon dito sa slide na to, no, to stop the spread of this SARS-CoV-2. Andyan po naka-indicate lahat, no? Again po, social distancing, at least 1 meter, pagsusuot po ng face mask. So, hindi naman po kinakailangan yung mga N95 or KN95. No? For public use, pwede na po yung cloth mask. So, pero siguruduhin nyo lang po, mas maganda sana kung yung impermeable, yung outer layer. No? Kasi 3 layers po yan, yung medical mask. Pero nire-reserve natin yung medical mask for our healthcare workers. So, yung impermeable po, meaning hindi siya madaling kapitan, no, kung meron mang nag-ubo or even kayo po, no. And then yung inyo pong mga cloth mask, pagka uwi nyo po ng bahay, no, labahan nyo po at ilagay sa patuyuin po. So sa bahay siguro kung nagtatrabaho yung nanay o tatay, hindi lang po sana isang face mask yung dala nyo. At least may reserve po kayong dalawa kasi baka po mabasa na, no, mapapalitan nyo. So yung ginamit nyo, lagay nyo lang po sa isang plastic, no. Huwag nyo po rin kung saan-saan ilalagay. So na-mention na po natin yung social distancing, at least 1 meter, pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay, na-mention natin, kung kailangan maghugas ng kamay, cough etiquette po. So, maganda ngayon sa mga bata, tinuturo, no? Pag-uubo, mag-hatching, so i-flex po yung kamay at mag-flex po sa manggas ng inyong damit, no? So, at pag may sakit, please, stay home po, no? Stay home kung may sakit po para hindi na po makahawa. So, next slide, please. So, this is my last slide. So, di po ba, no, mahirap po talagang baguhin yung mga kinaugalian na natin. Pero dahil po sa nangyari sa atin, no, ang dami pong nawalan ng trabaho, no. So kailangan po tayong magbago, no, kasi eto nga, no, sabi nga dito sa quote, if you change nothing, nothing will change. So I hope, no, with this brief lecture, nailagay po natin sa isip natin, nailagay po natin sa puso natin na pwede po tayong mabuhay ng masaya, ng tahimik, no, na tuloy-tuloy ang buhay dahil kahit may pandemic, no, kung meron tayong wastong kaalaman,
Kasi, di ba po, sabi nga, knowledge is power. So, hindi po tayo dapat matakot. Dapat po tuloy-tuloy ang buhay, pero may bago po tayong natutunan dahil sa pandemyang ito. So, maraming salamat po sa pag-join nyo sa amin. So, ngayon naman po, kung meron po kayong mga katanungan, so kami po ni Cassie ay nandito para sagutin po inyong mga tanong. Cassie? Maraming salamat, Doktora, sa isang napaka-komprehensibong pagpapaliwanag ng COVID at kung paano mapapanatiling ligtas ang ating pamilya. Dok, para po sa unang tanong nanggaling po kay Aman Chico. Hello, Doc. Since mention niyo po ang social distancing, safe po ba magpa-check up sa hospital or mas nire-recommend niyo po ang teleconsultation? Thank you po, Doc. Okay, so this is a very timely question, no? So yung pagpapakonsulta sa ospital. So yan din po yung isang nabago ngayon. So dati po, di ba, pwede na lang kayong pumunta sa doktor nyo, may appointment. Ngayon po, hindi. Kasi kailangan po natin mag-triage, no? So kung may sakit po kayo or for any reason, magpa-appointment po muna kayo. So kung yung doktor nyo po ay, let's say, nasa isang ospital, kasi nagbago na rin po yung schedule ng mga doctors, no? Tawag muna po kayo para malaman kung kayo po ba ay may sintomas po ng COVID, kasi ibang mga hospitals, meron silang sariling parang clinic for patients na merong respiratory symptoms. So, mas maganda po mag-triage muna, tatawag muna, or kung yung doktor nyo po ay meron na pong telemedicine, pwede pong magpa-appointment din kayo through telemedicine. Kasi ngayon, kasi parang mas madaming doktor ngayon na nag-a-avail ng mga telemedicine platform, no? So, ano muna po kayo? Tanungin niyo po yung doktor nyo. O kung wala pa naman kayong doktor, tawag po kayo sa ospital para malaman nyo kung paano po yung bago nilang schedule ng consultation sa outpatient clinic. Yes, Doc. Salamat po. Galing naman po kay Joer Andre Reyes. Maaari po ba akong makahawa kahit ako ay asymptomatic? Yan ang kadalasan talaga. Yes. So kasi diba, nakita nga natin sa Department of Health, merong mga 2 to 7% ng mga positives are asymptomatic, no? Bakit sila naging asymptomatic na confirmed, no? Kasi yung virus na identify through the PCR. So meaning, nandyan sa ilong mo o sa bibig mo yung SARS-CoV-2 at merong risk na makahawa ka. So kasi nandun sa'yo yung virus. Pero in terms of the degree ng pagkahawa, hindi pa natin alam exactly na ilan yung pwede mong mahawaan. Kasi yung sa mga symptomatic, di ba yung number to reproduce, no? Yung 1.5 to 4. Meaning, pag may isang symptomatic, pwede siyang makahawa ng 2 to 4 persons. But yung asymptomatic, wala tayong ganung data. But there was one published study, no, na ginawa sa China. In-identify nila yung isang asymptomatic and then they identified 455 contacts. So far, dun sa study na yun, walang nahawa, no? So, PCR nila, yung mga close contact, walang nahawa. But dito sa Philippines, no, wala pa tayong ganung data. But we know asymptomatic carriers exist. So, paano naman natin mapoprotection na yung sarili natin? Alam niyo na po yung sagot. Wearing face mask, mag-hand wash, no? Social distancing, kasi you wouldn't know kung yung katabi niyo po ay asymptomatic carrier or not. Especially, hindi natin alam kung ano yung degree of infectivity na dulot nitong mga asymptomatic SARS-CoV-2 patients. Okay? So again po, hand washing, face mask, social distancing. Yes, Dok, bago ako pumunta sa susunod na tanong, pwede po bang malaman, ano po ba yung tamang pagsusuot ng mask? Yung kulay asul po ba ang nasa labas o ang kulay puti po? Kasi yan ang kadalasan na pinagmumulan ng kalituhan po. Okay, so lalo na nung nagsa-start pa lang yung yung pandemic, ang dami-dami. Isuot mo daw, dapat yung white daw nasa labas, yung blue daw nasa loob. Kung ikaw yung may sakit, hindi po yon. So yung medical mask po kasi, 3 layer yon, no? So yung nasa loob, yung po dapat yung puti. Kasi yung blue, yan po yung impermeable, no? So dapat yung blue po yung nasa labas, hindi po siya nasa loob. Kung if you are wearing, dapat po 3-ply mask ha. Kasi yung 3-ply, may impermeable sa harap, yan po yung blue. Tapos may nag-filter po sa gitna.
yun po yung pag-absorb kung meron po kayong sakit, no? So, isang paraan lang po ang pagsusuot ng face mask. Yung blue nasa harap, yung puti, yung po yung nakadikit sa bibig o sa mukha natin. Okay, Doc. Doc, mula naman po kay Jorin C. Pag ako po ay nagkaroon o nakaramdam ng simptomas ng COVID, ano po ang una kong dapat gawin? Okay, so kanina po, no, diniscuss natin, pag may simptomas po kayo, stay at home. Okay? Stay at home, home isolate, bantayan nyo po yung inyong karamdaman, no, yung simptomas nyo, at kung tingin nyo parang lumalala, tawag po kayo kaagad. Kasi po ngayon, sa Department of Health, hindi pa tinitest lahat no? So, ang mga tinitest po muna ngayon, yung mga may simptomas na severe or critical, no, yung mga merong pre-existing condition. Pero ngayon po kasi may mga LGU na nagtetest ng mga may mild symptom, especially kung may close contact. So aside from staying at home, maganda din po na tawagan nyo yung inyong mga local health units para malaman kung magte-test po kayo or magmo-monitor lang kayo ng simptomas nyo sa inyong bahay. So, pwede nyo rin po, kung meron po kayong private doctors, tawagan nyo po yung private doctors nyo to inform na kayo po ay may sakit, na kayo po ay may simptomas. Para matanong pa rin po yung iba, like yung sabi kong epidemiologic risk, nang sa ganun po magkaroon ng decision whether iti-test po kayo o hindi. Doktor, duktungan ko na rin po yan. Paano naman po pag ang may sintomas ng COVID ay mga bata? Paano po yung klase ng isolation ng pwedeng gawin sa kanila since kailangan nila ng bantay? Paano po ang mangyayari? Kailangan po ba yung nanay kasama ng batang mag-isolate? Paano po, Doktor? Yes. Oo, very challenging talaga sa mga bata, no? Since yung mga bata hindi pa nila kayang alagaan yung sarili nila, mag-identify ng isang caretaker sa bahay, no? Kung si nanay, si tatay, si ate, si kuya, para siya na lang yung palaging na magmo-monitor dun sa batang may sakit, no? Hindi lahat, no? Kasi kung mag-positive yung batang yon, at least isa lang yung potential na contact niya, no? Although, no, sa mga studies, yung mga bata hindi rin ganun kataas yung kanilang viral load, no? Kaya yung risk ng paghawa hindi rin ganun kataas. Pero importante, bantayan yung bata, may isang magbabantay sa bata, no? Isa lang, hindi buong pamilya, isa lang yung identified caregiver na magsusuot din ng face mask. Kasi yung bata, di ba, mahihirapan silang magsuot ng face mask, no? Lalo na yung mga less than 5 years old. So, susuot na lang yung tagapag-alaga. Okay? One lang po, isang miyembro ng pamilya lang yung mag-aalaga sa bata. Yes, Doc. Doc, last two po. Galing po kay Karin Alejandro. Hi, Doc Hansi. Nakakatulong po ba ang mga UV antibacterial lights sa pag-disinfect ng COVID virus? O isama na natin dito, Doktora, yung mga necklace po na antivirus daw na sinasabi. Effective po ba yun, Doc? Oo. So, depende, no? Yung mga sinusuot na necklace, huwag na po tayong mag-aksaya ng pera para dyan. Kasi hindi naman po yan dumaan talaga sa pag-aaral na sila po ay makakatulong para mabawasan, no, yung virus sa paligid nyo. So, mas better pa rin po na sundin yung infection prevention and control measures na nasabi ko po kanina. Yung mga UV lights, bacterial lights, no, kung sa bahay naman, or even nga sa no, hindi na namin nire-recommend sa lahat ng sitwasyon na maglagay nitong mga UV lights, no. Mas maganda po i-open yung inyong mga doors and windows. Sasabihin nyo, wala nga pong bintana, ano. kung wala bintana, yan yung challenge. Pero, mahal din po kasi yan. So baka mas maganda na lang po na sundin natin yung tinuro nating infection prevention and control measures. Babalik na lang tayo ulit doon, no? So, pero yung pagbili nyo po ng mga UV and bacterial lights para sa bahay, baka hindi pa rin po maging safe yan, no? Kasi nag-e-emit po yan ng UV lights or pwede po paglaruan ng mga bata. So kung sa bahay po iniisip nyo, wag na po. Magturo na lang po tayo, sundin na lang po natin lahat yung infection prevention and control measures. Okay, Doc. Para sa last question po natin, Doktor. Ito naman po ay nanggaling Mr. Ramonia. Pag ako po ba ay nag-positive sa rapid test, automatic magpa-positive ako sa COVID test, sa swab test, Doktora? That's the last question.
Parang ganito lang gusto ko isagot. Kasi po, meron po talagang test na para ma-identify mo kung merong virus sa katawan mo at yun yung RT-PCR. At yun po yung gold standard, no, sa pag-test ng COVID. Yung po kasing rapid test, ang rapid test, ang tinitest niya naman yung antibodies na de-develop ng katawan natin kung tayo ay nagkaroon ng sakit. Yan yung IgG, IgM. So yung IgM, una yung tumataas, no? Pag ikaw ay nagkaroon ng sakit. Unang tumataas. So sa mga studies, mga let's say 7 to 10 days, mga 60% lang yung pwedeng mag-positive sa IgM. Sa IgG, minsan 21 days pa yan bago mo makita. Hindi po nire-recommend ang paggamit ng rapid test para malaman mo kung ikaw ay may SARS-CoV-2 or may COVID o wala. Ito po iba-ibang test, iba-iba din po yung performance ng test. Meaning, yung sensitivity and specificity ng kits ay iba-iba. So, ang DOH natin, di ba, sabi nila, kailangan na validate na ng RATM. So, nagkakaroon naman po ng challenge ngayon sa validation. So, ang nire-recommend, at least 90% yung performance para ma-detect kung positive ka. And 95%. So, tayo, kung ikaw po ay consumer lang, hindi mo alam. O tatanungin mo ba, ay, ilang percent ba sensitive yung kit mo? Ilang percent ba specific? Hindi po siya nire-recommend for clinical use. Anong gamit ng rapid test? So, kung magkakaroon po ng study, zero prevalence study, ibig sabihin, kung malaman, limbawa, dito sa amin, sa Cavite, gusto kong malaman ilan ba yung nagkaroon na. So, zero prevalence study po yon. So, IgG yung tinitest. Okay? So again, gusto kong i-emphasize, para malaman mo kung may infection ka o wala, dapat hindi rapid test, kundi RT-PCR. Pero hindi pa po natin lahat kayang i-test. Hindi pa po natin lahat kaya. So, kung gusto mong malaman na ikaw ba ay nagkaroon ng past infection, zero prevalence study, doon po may gamit ang rapid test. Okay. Maganda nga, hindi rapid test yung ELISA na tinatawag. So, yun po ngayon may mga artista nakita ko sa TV nilang mag-donate ng mga rapid test. Usapin natin sila ha. Sabihin natin, hindi nila naiintindihan kung ano yung sabihin ng rapid test. Okay. Yes. With that, Doktora, ayun na po yung last question natin po. Okay. So maraming salamat po sa pagtutok nyo sa amin ngayong umaga. At ito yung una nating pagkakataon na makapag-usap kasi Tuesdays with RightMed po, meron pa po siyang susunod na session next Tuesday. Pag-uusapan naman po natin yung immunity and nutrition. So sana po makasama namin kayo ulit sa susunod na Tuesday. So mag-ingat po tayong lagi at wag po nating kalimutan na magdasal. Kasi lahat naman po ito ay nangyayari na may kadahilanan, no? Pwedeng personal or pwede rin para sa bayan. So maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig at panonood. Okay, muli maraming salamat po sa pakikibahagi at magkita-kita tayo sa susunod na Martes para sa isa namang episode ng Tuesdays with RightMed. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye. Ingat po.